So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, ito na yung promise natin, i-review na natin ngayong 2025 ang isa sa napaka-affordable na lang na iPhone today, which is the iPhone 10. Maganda pa kaya to ngayong 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, shoutout sa mga nakanood ng aking pagbili nitong iPhone 10 sa Green Hills. So, nag-purchase ulit tayo ng iPhone 10 ngayong 2025. Noong 2024, bumili rin tayo nito at syempre na-dispose na rin natin yan kasi nga pag-review unit natin, after review, binibenta ko rin siya sa mas murang halaga, kumbaga. So, ito yung iPhone 10 natin ngayon na 256GB. So, nabili natin ata before is 256 din color white. Tapos, noong 2023, bumili rin tayo 64GB. So, nakakatuwa kasi pamura na ng pamura yung iPhone 10 ngayon, kaya nakukuha na natin yung mas affordable na iPhone 10 ngayong 2025 na 256GB sa to mga J-Vlog. Ayan, no? So itong iPhone 10 ay na-release to nung year 2017 at meron tong super duper expensive before na price kasi in 2017 ito yung first ever iPhone na sobrang mahal. Nasa 60 to 70,000 plus yung range nitong smartphone na to. Depende rin of course sa kanyang storage. And sa baba tayo bibili ng mga legit iPhones ngayon na sobrang mura. Wala nang iba kundi sa nire-recommend natin shop, si Ate Mayet ng CMB Gadgets. So dito natin nabili itong iPhone 10 na to. Stolex A07 sila ngayong January 2025. At kung interested kayong mag-purchase nito, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na mga ka-J-Vlog. Mag-purchase na kayo nito dahil yung 256 nito is nasa 9.5 na lang sa CMB Gadgets. Tapos bibigyan pa kayo ng cashback ni Ate Mayet. So ayan, so super expensive nga nito before at na siya, mag-8 years na itong smartphone na to, pero grabe mga ka-J-Vlog, until today ngayon 2025 is very usable pa rin ang iPhone 10. And si iPhone 10, ang pinaka-last na software update nito is iOS 16. So hanggang iOS 16 na lang si iPhone 10, which is naka-update na sa iOS 16 itong review unit natin. Check natin. Yes, sa iOS 16 na tong smartphone na to. Pero huwag kayo mag-alala, kahit na wala ng software update ang iPhone 10, matagal pa rin tong magagamit sa market kasi hanggang ngayon, ang pinaka-minimum na pwede natin maggamit when it comes sa iOS is iOS 15 na makikita natin sa iPhone 7 Plus and iPhone 6s series. So, yung iPhone 10, kaya matik, kahit na wala na tong software update ngayong 2025, nagagamit pa rin natin to or very usable pa rin itong smartphone na to. So, si iPhone 10 nga, ang first ever iPhone na merong notch display. So, ito po yung first ever iPhone na merong full screen display. Napaka-expensive na. Ito, pangarap ko rin to before nung lumabas to kasi yung smartphone ko before nun is iPhone 6 lang. So, nung lumabas to, grabe, ang ganda. Naka-notch display, stereo speakers, water and dust resistant pa ito mga J-Vlog. At meron siyang dual rear camera system. So, meron siyang 5.8 inches Super Retina XDR OLED display. So, compare natin siya sa mga 6.1 inches ngayon na iPhone, which is meron tayo dito, yung iPhone 16. So, ito yung iPhone 16 at ito yung iPhone 10. Ayan. Mas maliit, syempre, yung iPhone 10 dahil 5.8 inches siya. So, 6.1 inches na yung pinakamaliit na smartphone ngayong 2025 mga J-Vlog. At ito na rin yung mga hinahanap ng mga consumers na form factor or yung screen size. Pero kung gusto nyo pa ng mas maliit, tignan nyo yung difference sa iPhone 16. Ayan. Maliit talaga yung iPhone 10. So kung maliit na to ng 2025, kung gusto nyo pa ng mas maliit, meron tayong ma-offer dito na iPhone 10. Pero syempre, when it comes sa battery nito, expect nyo karamihan na talaga ng mga battery ng mga iPhone 10 ngayon is palit na. Tapos yung iba nasa 70 plus or 80 plus battery health. Etong binili natin kay Ate Mayet na iPhone 10, tingnan nyo, service na siya. 80% battery health na lang to. At lumabas na nga yung service na niya kasi magse-79 na tong smartphone na to. Cut action. So 80% na yung kanyang battery health.
magse-service na siya, pero pinurchase pa rin natin to kasi hindi naman kasi meaning pag nag-service na yung device nyo, is palitin na agad yung battery. Ibig sabihin lang no, nag-degrade na siya, pero very usable pa rin siya. Ang pinaka-perfect talaga or ang pinaka-perfect talagang percentage na ipalit is nasa 70% pababa. So, matagal nyo pa magagamit ang 80% battery health ng inyong iPhone kahit na 79. Huwag nyo lang tingnan ng tingnan sa battery health kasi mapaparanoid talaga kayo na nakalagay service. Pero kung hindi nyo naman tinignan yan na tinayaan nyo lang, ganun pa rin naman ang performance, okay na okay pa naman tong smartphone na to. Expect nyo na talaga, pag bibili kayo ng iPhone 10 ngayong 2025, mabilis talaga sila malobat. Legit yan. Kasi, take note, ang battery lang po ng iPhone 10 is 2,700 plus milliamp hour. So, kung i-compare mo siya in today's battery ng mga smartphones, lalo na sa Android, kahalati lang ng battery ng Android smartphone itong iPhone 10. Kaya, yung iba, marami akong nakikita sa comment section na mabilis na malobat to. Yes, mabilis talaga sila malobat, lalo na pag gagamitin nyo to for gaming. Pero, pag casual things lang naman, abot din naman to na isang araw. Depende na lang talaga sa paggamit. So, kung camera lang naman din ang gagamitin nyo sa iPhone 10, napaka-solid ng camera nito. Mamaya magpapakita po ako ng mga photo samples din nitong smartphone na to. So, meron siyang dual rear camera system na 12 megapixel main camera, 12 megapixel telephoto lens, at yung front-facing camera nito is 7 megapixels lang mga J-Vlog. Sa rear neto is support ng 4K video recording, tapos sa front is HD video recording or HD 1080p video recording po. So wala pang support that time sa 4K resolution sa front-facing camera before. At syempre si iPhone 10 ay 4G at meron siyang glass back. So capable to ng cheap power capability mga ka-J-Vlog, and syempre dual stereo speakers, isang speaker dito sa baba at isang speaker dito sa earpiece. Tingnan nyo yung kanyang notch display kasi ito nga yung first ever iPhone na merong notch display or Face ID. Natanggal na po yung Touch ID sa mga iPhones after ng iPhone 10, di ba? So ayan siya, very slick yung design niya. At ang maganda dito mga ka-J-Vlog, yung gilid niya is stainless steel po yung frame niyan, hindi po yan aluminum ha. So very premium yung gilid nitong iPhone 10. So stainless steel design, nag-glossy siya, ayan. So tingnan nyo rin naman tong pinurchase nating iPhone 10 sa Green Hills. Mag-8 years na to, walang palit dito na kaha. All original part siya, and even yung battery kung makikita nyo naman, di ba? So ayan, napakakinis. Bibira lang din magkaroon ng ganitong mga kikinis sa devices. Ayan, no. So meron mga minor scratches sa stainless steel, which is very reasonable na yan kasi 8 years na tong smartphone na to. Yung likod niya, ayan, may mga minor scratches tayo, which is, again, hindi na ako nag-expect ng super duper kinis ng ganitong smartphone. Ine-expect ko na meron talagang minsan mga scratches dyan kasi second hand to. Wala na tayong makikita ang brand new rin nito. At yung display niya, syempre, wala rin palit dyan. All original, Super Retina XDR OLED display. Kaya yan, kung bibili kayo ng iPhone sa Green Hills, dun tayo sa mga nire-recommend kong shop kasi dito sa ating vlog or sa ating YouTube channel, gine-game test natin, i-review natin yung mga iPhone sa binili natin do sa Green Hills para mapatunayan din na yung mga iPhone sa binablog ko sa GH ay mga legit yan, 100% all goods mga J-Vlog. At nagpapatunay dyan ang mga review units ko na itong iPhone 10 na galing din Green Hills. Meron pa tayo ditong binili, iPhone 13 din, ayan o, color pink naman to. Sobrang kinis din. Stay tuned lang, i-review rin natin tong iPhone 13 ngayon 2025. Nag-purchase na tayo ng iPhone 13. Next, mga iba-ibang generation din ng ating ipurchase. So, dito muna tayo mag-start sa mga base model or sa mga mura na ngayon or budget meal na iPhone today. Itong iPhone 10. So, ayan. Grabe. Speakers. Kung bibili kayo ng iPhone sa Green Hills, ang unang-unang check nyo is of course speakers, yung SIM, kung gumagana ba yung cellular data, of course, yung tawag, earpiece, yan yung mga tetest nyo. 3U tools, yung battery. Again, wala namang pong masama pagpalit na yung battery ng iPhone. Lalo na sa iPhone 10, meron minsan binibenta si Ate Mayet na 100% battery health na mga palit battery. Hindi po meaning pagpalit battery ay pangit na performance ng iPhone. As long as yung pinalit na battery, again, is maganda naman, all working, wala namang issue, at yung naggumawa is matino naman, di ba? Okay naman yung pagkapalit nila is mag-cut actually. Magagamit nyo ulit ng 100% yung smartphone nyo. So again, wala namang masama sa palit battery as long as yung pinalit na battery is maganda naman.
Video sample front-facing camera of the iPhone X. So, ang pinamax sa resolution niya na wala siyang support sa 4K when it comes sa front-facing camera ng iPhone X. Ang linaw pa rin, solid oh. So, Full HD 1080p to. Malinaw pa rin ang camera. Ayan, oh, grabe oh, detalyado. Okay na okay to for making contents. Kaya sa mga naghanap ng murang vlogging tool na cellphone, okay rin i-recommend ng iPhone X. Lalo na tong 256, mura na lang sa Green Hills. Just sample rear camera of the iPhone X. So, ang resolution na gamit natin ngayon is HD, Full HD 1080p. Ayan siya. So, hanggang ngayon, ayan, maganda talaga camera quality ng iPhone X. Ito, magandang-ganda. Okay pa rin to for making montage. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, maganda pa bang i-purchase ang iPhone X ngayong 2025? Sa kanyang presyo ngayon, lalo na itong 256GB mga ka-J-Vlog, definitely maganda pa rin naman i-purchase itong smartphone na to. Nakakatuwa kasi sa Green Hills kay Ate Mayet, pag nagkakastock siya ng iPhone X, napakabilis na itong maubos. Dahil 9.5, magkakaroon na kayo ng iPhone 12, ng iPhone X, 256GB pa. Alam ko maraming ibang mga negative comments dyan na pangit na yan, luma na yan, bakit pa kayo bibili niyan, mag-Android na lang kayo. Hindi nyo rin kasi maintindihan yung mga ibang consumers na pangarap to before. Itong iPhone X na to, parang ako, dati iPhone 6 lang ako. Nung inintroduce to ni Apple, super duper pangarap ko magkaroon ng iPhone X. Syempre, yung mga ibang consumers noong 2017, ngayon nabibili na nila yung pangarap nila na iPhone X sa murang halaga lang. I know na meron pang iPhone XR, iPhone 11. Yung iba kasi iba talaga hatak ng iPhone X, lalo na maliit lang ang screen size nito. Super Retina XDR OLED display pa siya, 5.8 inches, sobrang ganda for one-handed operation. At yun nga, 256GB na. Yun yung mahalaga doon. 256GB, 9.5 na iPhone X na before, ang presyo is 70,000 plus. So, yung ibang consumers, syempre, ito yung pinipurchase unang-una, is napakaganda pa rin, napaka-premium, 8 years na pero very relevant pa rin sa market. Pwede pa nating magamit. Lahat ng mga software updates ng mga applications, pwede pa sa iPhone X. You can play ML dito rin sa iPhone X. Apple A11 Bionic chip po ang processor nito. And syempre, gigame test natin ito. Titingnan natin kung okay pa ba maglaro rin ng Genshin na isang heavy game. Pero again, pag lalaro kayo dito or maglalaro kayo, expect nyo na mabilis talaga siya malubat. Few hours lang tatagal nito sa gaming. Pero casual things, matagal nyo rin naman magagamit ang iPhone X. So for me, yes, sulit pa naman yung iPhone X ngayong 2025, lalo na nasa below 10,000 pesos price segment na lang itong smartphone na to. At stay tuned lang dahil magre-review tayo ng mga lahat ng generation ng iPhones ngayon para meron kayong mga idea kung ano bang perfect bilhin sa Green Hills. So again, magiging sulit lang isang iPhone na luma, depende na lang sa presyo na mabibili nyo. Kung itong iPhone X, 9.5 na lang, 256GB, okay pa naman to i-purchase ngayon 2025. Pero bago nyo to bilhin, manage your expectation, lalo na sa battery, kasi karamihan din ng second na mabibili nyo, mabababa na talaga ang battery capacity, na sa 80 plus na. Kung makakita kayo ng 90 plus or 100%, tanungin nyo muna yung shop kung palit na ba yung battery niyan, kasi usually mga 100% battery health na iPhone X ay palit na po yung battery. Tulad nga doon sa shop na binibilan natin, sinasabi naman nila kung palit na yung battery para mas transparent din sa mga consumers. Kasi 8 taon na to, tapos 100% battery health, hindi ba rin kayo magtataka, di ba? So kung gusto niyo yung all original na battery, bumili kayo ng mga 80 plus sa battery health na iPhone X, lalo na itong binili natin, 80% battery health na iPhone X ay all original po battery nito. So yun, again, kung interested kayo bumili nitong iPhone X, doon lang tayo sa nire-recommend kong shop, si Ate Mayet ng CMB Gadgets, Stall X807. Sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog, sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog, automatic yan bibigyan 500 pesos cash discount.